Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mabilisan niyang inubos ang kape at naghanda na para sa pagpasok sa planta. Nadaanan niya pa na nakangangang natutulog pa rin si Marco sa sala. Umiling lang siya at hindi na ito pinagkaabalahang gisingin. Hindi pa kasi nawawalang inis niya. Di yata't nasalipan na siya nito noon? Kung tutuusin, mas higit pa sa paninilip ang ginawa nito sa kanya. Pero iba ang panahon sa noon. Bakit kailangan pa nitong sambitin ang tungkol sa printed Pikachu niyang panty? Naantala ang kanyang pag-aani nang tawagin siya ng isa sa mga kasamahan. May naghahanap daw sa kanya. Saglit siyang nagtaka kung sino ang babaeng nakasakay sa kabayo. "Hi Alexandra!" Hinaggilap niyang sa isip kung saan nga ba niya to nakilala. Pamilyar ang mukha nito. Lolita, remember? Saka lumiwanag ang mukha ng tuluyan na itong mapagsino. Bumaba ito ng kabayo at lumapit sa kanya. Isa si Lolita sa crush ng campus noon dahil sa angking ganda nito. Mas lalo pa tong gumanda ngayon. "Naligaw ka?" Nakangiting tanong niya. Well, she's surprised. Hindi ang uri nito ang mag-aaksaya ng panahon sa kanya. They were not even friends before. "I remember that you're one of council officers before." Wala nang pakonsuelong sabi nito, kahit ang unang approach nito ay napaka-unfriendly. "I conducted a class reunion. I almost forgot that we studied in the same school, you know." Sabay tikhim nito, at hindi siya tanga para hindi magets ang ibig nitong sabihin. "I'm too busy for that, Lolita." Professional niyang sagot. "In fact, we just had our batch reunion last year. Bakit kailangan pa ng class reunion?" "Oh, Alexandra, don't be a killjoy." Gusto niyang itirik ang mata sa inis. May mga tao talaga na kahit tumanda na hindi pa rin nagbabago ang ugali. Katulad din ito ni Marco. And speaking of the devil. "Hey, Lolita!" "Hey, Marco! It's been a long time." At tuluyan na siyang nawala sa eksena na magyakapan ang dalawa na parang walang ibang tao sa paligid. Lalo lang yatang nadagdagan ng iritang nararamdaman niya kay Lolita kanina. Pasimple siyang dumistansya, ngunit hindi tuluyang lumayo. "You can come to our class reunion, Marco, right, Alexandra?" "Ha? Hindi naman natin siya kaklase ah. Bakit siya pupunta?" Nabura ang ngiting kaninang nakaguhit sa mga labi nito. Si Marco naman ay nakataas ang kilay na nakatingin sa kanya. Palipat-lipat ang tingin ni Lolita sa kanilang dalawa. "Don't tell me." Sabay turo sa kanilang dalawa ni Marco. Hindi naman kasi dingid sa buong eskwelahan ang laging pag-iinit sa kanya ng binata noon. "Please, don't tell me that I thought wrong." Tila exaggerated na wika pa nito. Pasimple siyang umismid. "Ang OA? Pupunta ako." Mabilis sa sabad niya. "Kailan ba yan?" "Tonight." Hanggang sa umuwi na sila kinahaponan sa mansyon, ay hindi pa rin niya kinikibo ang lalaki. Kahit nauhuli niya tong sumusuyap sa kanya, ay nagkunwari siyang hindi to napapansin. Ang inis na nararamdaman niya dito kagabi ay nagkatungan na makita kung paano magharutan ito at si Lolita. They're obviously flirting na para bang kilala ng mga itong isa't isa. "Alexandra?" Tawag nito sa kanya. Paakyat na siya sa kanyang silid. Tumigil lang siya saglit at nagpatuloy na lang sa pag-akyat nang hindi ito nililingon. "Sorry for what I've said last night." Napatigil ulit siya sa paghakbang. Di yata't naalala pala nitong kalokohang pinagsasabi nito kagabi? "I was just drunk." Hindi ibig sabihin na lasing ka. Hindi na totoo mga sinabi mo. How dare you?
Ang bata-bata ko pa noon nagawa mo na akong silipan? That was an accident. Kagaya nga ng sabi mo, ang bata-bata pa natin noon. We should move on? Marco? Move on? Okay ka lang? I have no idea that you did that. Kung sana nag-move on ka na lang at hindi na sinabi sa akin. Bulyaw niya. Taas baba ang kanyang dibdib sa inis. Bahaw lang itong natawa. I just can't help it. You look so cute on that underwear. Tell me, is it still with you? Why don't you wear it tonight? In your class reunion? Kung may maabot lang sana siyang pwedeng ihagi sa lalaki, ginawa na niya. Ngunit kapag nagpakita siya ng pagkapikon dito, ay para na rin niyang inamin na talo siya. Pilit niyang kinalma ang sarili. Kotang-kota na siya. Wala nang ang parte ng kanyang katawan nang hindi pa nito nahawakan ganoon pa siya nito kontratuhin. The cold Marco was gone and changed into playful one. Ang Marco na kinaiinisan niya noon ay bumalik. Ang nakakaasar nitong ngisi. Okay. Maikling sagot niya. Okay? I'm gonna wear it tonight. Muntik na siya makadama ng flattery, ngunit agad ding lumitaw sa kanyang isip ang pangaasar nito kanina. Salamat, pero hindi tayo pwede magsabay. Baka ano pang isipin ng mga tao? Why do you always concerned of what they think? Hindi ba pwedeng gumawa ka ng bagay na hindi mo na kailangang isaalang-alang ang opinyon ng iba? Hindi ako kagaya mo, Marco. Seryosong sagot niya. I will use my car. Saka nagpatuloy sa pagbaba. Nakasunod lang to ng tingin sa kanya. Nang hindi ito gumalaw ay nauna na siyang lumabas. Wait! Pigil nito nang tuluyan na siyang nasa labas ng pinto. What's you're wearing? Inis niya itong nilingon. Malamang damit. I know it's a dress. But seriously? Alamig dito sa probinsya, baka lamigin ka lang. Gusto nang mapataas ng kanyang kilay. Kumakaasta to? Parang hindi pa to nakakita na mas daring pa doon. She's wearing a blackless long sleeve black dress. Kitang-kita ang buong likod niya. Bakit? Wala bang ganito sa Maynila? Inis niyang tanong. That's the point, Alexandra. We're not in Manila. Why don't you go back and change your outfit? Yung medyo angkop sa klima. Napangisi siya. Huwag ka mag-alala, Marco. Hindi ako lalamigin doon sigurado. I'm sure I can meet a guy who can give me a warm. Saka nagpatuloy sa paghakbang. Ngunit ang damuhong lalaki ay mabilis siyang nahagip sa braso. You will change. No! Sino ka para utusan ako? Hinila niya ang braso, ngunit mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak. You will change, or I'll rip it off. Or maybe, it will be better that we both stay at home. How's that sound? Pwede ba, Marco? Stop this drama. Sigurado ako mas may malala pa dito sa suot ko pagdating doon. At isa pa, ano bang pakaalam mo? Sinamantala niyang pagkakaluwag ng hawak nito. Mabilis siyang binawi ang braso at halos patakbong umalis. Ha? Akala nito lahat ng gusto nito'y nasusunod? Hindi porket hinahayaan nitong pukawin ng pagdanasa sa kanyang katawan, ay hahayaan niya itong manduhan siya? Indeed, a stubborn woman. Hindi niya ito hiniwalayan ng tingin na mamataan niya ito. Ang reunion ay nasa malaking bahay ng mga Henson. He know Governor Henson, Lolita's father. Nakasama na rin niya ito isang beses sa isang conference sa abroad. Ngunit ang pagbabantay niya kay Alexandra ay naantala nang biglang may brasong humila sa kanya. Kasabay ng paglingon niya ay ang pangahas nitong paghalik sa kanyang mga labi. Hindi agad siya nakahuma. He's caught off guard. Ang hindi paggalaw na pinagsisisihan niya dahil lumapit sa kanila ang mga magulang ni Lolita. Maagap niya tong hinawakan sa bewang at bahagyang itinulak. Napatikhim siya nang parehong nakatingin sa kanila ang dalawa. Hey you two, Lolita, are you dating this young man?
Napapahiyang tumingin siya kay Mr. Hanson. Mr. Hanson, it's just... Yes, Dad. He's really a good catch, right? Oh, you really have a good choice, darling. Ani Mrs. Hanson. Ma'am, it's just a miss... Call me Tita Iho. I really didn't expect that we can meet Maynard's son in person. Nakangiting sagot ng ginang. Wala na siyang nagawa na makorner siya ng mga ito. Inikot niya ang tingin ngunit hindi mahagilap ng kanyang mata sa Alexandra. Lumuwag lang ang kanyang pakaramdam na magpaalam ang dalawa at iwan sila ni Lolita para sa mga bisita nito. Gusto man niyang tumakas sa babae, hindi niya magawa dahil sa higpit ng kapit nito sa kanyang braso. At hinila siya papunta sa kung saan nag-uumpukan ang mga klase nito noong high school. Kasama na sa Alexandra doon nakatabi nito si Gabriel. Umismid lang ang babae sa kanya na magtama ang kanilang paningin. Hey guys, I want you to meet Marco. I know some of you knew him already, but anyway, I just want you to know that we're dating. Natigilan siya sa pahayag nito. Huling-huli niya nag-aakusang tingin ni Alexandra, kasabay noon ang pagdantay ng ulo nito sa balikat ng katabi. At halos manggalaiti siya na mapansin ang posisyon ng kamay ni Gabriel. Alam niya magkaibigan lang ang dalawa, but he don't like the idea of him touching Alexandra naked back. Malalim siyang humugot ng hininga. Uminit ang kanyang ulo, kaya ang napagbuntunan niya ay si Lolita. Stop this nonsense, Lolita. Malamig niyang tugon. Alam niyang hindi tamang ipahiya ito, ngunit talagang nagagalit siya. Hindi niya maipalabas kay Alexandra ang galit niyang nararamdaman. Don't embarrass yourself. Tuluyan nang bumitaw ang babae sa paghahawak sa kanya at pinilit itago ang pagkapahiya dahil sa inasta niya. You didn't change. You're still that ruthless. Why did I expected that you could be at least a gentleman? You can't humiliate me like this. You are humiliating yourself, Lolita. And FYI, I'm no gentleman. You know that. Sorry for ruining your night. Good night. Humakbang siya palayo kay Lolita, ngunit tumigil sa tapat ni Alexandra at Gabriel. Let's go home. Tiimbagang niyang wika. Napatuwid to ng tayo at bahagya pang tumingin sa paligid. Mas lalo siyang nanggalaiti na makita na nakalapat pala talaga ang kamay ng kaibigan nito sa hubad nitong likod. Ako bang kinakausap mo? Maang-maangan nitong tanong at pinandilatan siya ng mga mata na parang nagbababala. Bahagya siyang napangisi. Stop the act, Alexandra. Umuwi na tayo sa bahay. Nag-iba ang kulay ng mukha nito. Napatingin to sa kasamahan. May binulong pa rito ang katabi nito na halos magpausok sa kanyang ilong. May bahay naman ako, ano ka ba? Mahinang angil nito. Pigil na pagtaasan siya ng boses. Saan bahay? Sa mansyon? Uuwi ka o uuwi ka? O gusto mong buhatin pa kita? Pare, saway ni Gabriel. Ngunit maagap ang babaeng pigilan ito. Malakas itong bumuntong hininga. Gabriel, kakausapin ko lang. Padabog tong naglakad palayo roon. Bago siya sumunod dito, ay binigyan muna niya na nagbababalang tingin si Gabriel. Nang sa tingin na Alexandra ay malayo na sila sa karamihan, ay inis niyang hinarap si Marco na nooy nakasunod na rin agad sa kanya. How dare you to embarrass me in front of them? Konting-konti na lang talaga ay masasakal na niya ang lalaki. How dare you to let that bastard touch her back? Wala kang pakaalam. Nung hinalikan mo si Lolita, nakaalam ba ako, ha? Galit niyang sagot. At galing mo ring gumawa ng eksena, no? Matapos mong halikan yung tao, pinahiya mo pa? Tapos ako na naman ngayon? Ano bang problema mo, Marco? My problem was you. I told you not to wear that stupid dress, pero matigas ang ulo mo. Hindi mo ako pag-aari para manduhan mo. At isa pa, umuwi ka na. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Inis siyang humakbang pabalik sana sa loob,
Ngunit sinalubong na siya nito at walang prenong binuhat na parang isang sakong bigas. Ibaba mo ako! Ano ba, Marco? This is what you get for not listening to me. Matigas itong saad, sabay palo sa kanyang pang-upo ng malakas. Aray! Hiyaw niya. Mabuti na lang at walang nakapansin sa kanila. Marahil naging abala na ang lahat ng tao sa loob. Marco, ibaba mo ako. Baka anong isipin nila tungkol sa atin? That will be sound better, so that man know where to put his hands next time. Marco, what are you doing? Marco, this is so embarrassing, you know? Someone might see us. Mahinang saway niyang pigil ang pag-ungol. You don't sound like you're stopping me, Alexandra. You sound like you're pleading to pleasure you more. Hindi ba kagabi nagalit ka rin dahil nabitin ka? Biglang lumamig ang init niyang naramdaman. Malakas na itong hinampas sa likod na ikinaigik nito. Nakarinig siya ng pagtunog ng sasakyan. Narating na pala nila kung saan nakaparking ang sasakyan nito. Padaskol siya nitong ibinagsak sa passenger seat nang buksan nito ang pinto. Stay still. You won't like it when I'm mad. Taas pa ba ang dibdib nito habang nanggagalaiti ang bagang. Wala siyang nagawa kundi ang tumahimik. Hindi niya alam kung bakit sa pagkakataong yun bigla siyang tumiklop dito. My car! Aniya na makapasok to sa loob. I will ask someone to pick it up or better throw it. Awang ang mga labing nilingon niya. Pero kung pinambili ko dyan, tapos ipapatapon mo lang? I'll buy you a new one. Umismig siya. Hindi lahat ng lumang bagay napapalitan agad ng bago. Huwag mong pakialaman ng mga gamit ko. Bumuntong hininga lang ang naging tugon nito. Nahawa na rin siya. What you did a while ago wasn't right, Marco. Hindi pwedeng basta ka nalang mamamahiya ng tao sa harap ng marami kahit hindi mo yun gusto. You could at least man enough. Confront her after. That no one can hear you. Seryoso at palumanay niyang pangaral. Nakita niya kung paano napahiya kanina si Lolita. Mali naman ng babae kung tutuusin, pero dapat hindi na yun pinatulan pa ni Marco. Kahit naiinis siya sa babae, ay hindi niya rin maiwasan ang makadama ng simpatsya dito, lalo pat pamamahay nito yon. Hiling niya lang ay hindi tumapadpad sa planta at tanungin siya tungkol sa eksena nilang dalawa ni Marco. It's not the right way of treating a woman. Dagdag niya. I told you to change, but you didn't listen. Tiimbag ang wika nito. Are you insane? Ano kinalaman ng damit ko sa galit mo kanina? Naguguluhang tanong niya. Baliw na talaga to. Napahampas to sa manibela. Stop making me mad. Bakit parang kasalanan ko pa? Kasalanan ko? Kasalanan ko? At isa pa, you were not supposed to be there. Hindi ka naman namin kaklase noon. Nagtataasa na sila ng boses sa loob ng sasakyan. Wala naman siguro makakapansin sa kanila dahil tinted ang sasakyan nito. Oo, kasalanan mo. Kasalanan mo lahat. Hindi pa tatalong sagot nito. Kulang na lang ay magsaksakan sila. Bakit ba kasi niya pinapatulan ang misaltik na lalaking to? Dahil lang sa damit niya kaya to nagkakaganon? Inis niyang binuksan ang pinto sa gilid, ngunit maagap ito. Hinila siya nito at automatiko nitong inilak iyon. Where do you think you're going? Hindi ako uuwi. Don't try my patience. Babalik ka dun sa loob at i-display ang hubad mong likod. Utang na loob, Marco. Hindi ka pa napapagod? Ako napapagod na sa pakikipagtalo sa'yo. Pagod. Maikling sagot nito. Umuwi na tayo. Natahimik siya dahil nagiging mababa ang boses nito. Napasapo siya sa noo. Mas maigi pa nga. He felt guilty. Pagod nga marahil ito. Kahit hindi naman malayo ang mansyon na kanyang yumaong abuela sa bahay ng mga Henson, ay nakatulog pa rin ito. Napailing na lang siya nang maalalang pagtatalo nila. Daig pa nila mag-asawa?
Asawa? No way! They're just argued because she won't let him win. Lagi ito ang tama. Lagi ito ang may punto. Wala pang babaeng nakasigaw-sigaw sa kanya katulad ng ginagawa nito. And he can't believe that he let her. Matagal niya itong pinagmasdan habang natutulog. Tumingala siya sa bahay. Maybe he can carry her inside. Para may sundot kasi sa kanyang puso nang makita tong parang stress sa stress pagdating sa kanya. They were supposed to be okay. Gusto niya tuloy sisihin ng lambanog. Yun ang dahilan kaya nasabi niya sa dalaga ang nakita niya noon. That's below the belt of course. Kaya nga to nanggagalaiti sa galit. Napatingin siya sa mga binti nito. Pasimple niyang hinawi pataas ang dress nito para lang matigilan. Never in his life na gusto niyang humalakhak na malakas. She's indeed wearing a Pikachu printed underwear. Oh, Alexandra, what am I going to do with you? Hindi na niya pinigilan pang sarili at bumanghalit ng tawa. Hindi na niya naisip na magigising ito at mag-aaway na naman sila oras na malaman nitong nakita niyang suot nitong pang-ibaba. He didn't remember himself laugh too hard before. Ngayon pa lang talaga. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Napatingin siya dito. Mas lalong lumakas ang kanyang halakhak. Kunot lang ang noo nito at hindi nito alam kung anong reaksyon sa nangyayari sa kanya. You're wearing my Pikachu. Baliw? Alam mo ikaw? Ano ako? Kamukha mo si Pikachu kapag tumatawa ka. Ganyan ka lang. Mukha kang nangangain ng tao kapag nagagalit ka eh. I like eating people, especially you. Natawa na lang ito. Hanggang sa mapuno na lang ng halakhak nila ang loob ng sasakyan. Sakalang sila bumaba na wala na silang itawa. Kailan bang huling halakhak niya? Mabilis niyang ipinilig ang ulo. He don't want to think about the past. It just ruined his night. Actually, I'm wearing Pikachu too. Bigla niyang sabi na nagpatigil sa paghakbang ng dalaga paakyat. Seryoso? Awang ang labing tanong nito. Pigil ang tawa. Tumango siya. Gusto mong tingnan? Nabasa niya ang nanunuyot na bibig. He felt thirsty all of the sudden. Marahas siyang napalunok. Habang ito naman ay nanatiling nakatayo lang at nakatitig sa kanya. Alexandra, anas niya sa pangalan nito. Hindi pa tayo naghahapunan. Napagat ng labi sa Alexandra. Hindi niya alam kung tama ba naging sagot niya. Is that her way of saying nakakain muna tayo bago magkainan? Malamang. Ito siya sa sala at nanonood ng telebisyon habang nagluluto ang lalaki. Gusto sana niya tong tulungan, ngunit nakahiyaan na niya. Baka isipin pa nito nagmamadali siya maghapunan para makita na niyang Pikachu nito. What he said was double meaning, and she can read between the lines. Sa kakaisip niya kay Marco ay wala na sa pinanonood ang kanyang atensyon. Napapidlag na lang siya na may mga kamay na humaplos sa kanyang leeg.